Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Matapos ang makapigil hiningang bakbakan ng Gilas Pilipinas kontra sa Iran, Iranian players umiyak. Matapos ang 2 dekada, finally nakapasok muli ang Gilas Pilipinas sa semifinals. Makakalaban nga po natin ang China. Yan po yung ating pag-uusapan at tatalakayin sa bidyong ito. Pero bago yan, kung kayo po'y napadaan lang at nagugustuhan ng ating video, please hit like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga Gilas Pilipinas video. Mga shooters, matapos nga po ang 2 dekada, matapos ang pakikipagsagupaan ng Gilas Pilipinas kontra po sa Iran, muli po tayong nakapasok sa semifinals. Itong ating Gilas Pilipinas, nakabalik nga po ang ating kupunan sa Asian Game ng semifinal sa pamumuno ng ating naturalized player na si Justin Brownlee. Exploded for 36 big point at iniligtas ang Gilas Pilipinas sa kamay ng mga Iran na siyang umiyak. Mga shooters, pinaiyak ni Justin Brownlee, pinaiyak ni Junmar Fajardo, pinaiyak ni Scottie Thompson, pinaiyak ni Coach Tim Cone, at pinaiyak ng buong kupunan ng Gilas Pilipinas, itong kupunan ng Iran. Akala kasi nila makukuha na nila yung panalo, pero buo ang loob ng ating kupunan ng Gilas Pilipinas at talagang determinado silang makapasok muli itong ating kupunan. Kaya nagtapos po yan yung first half ng 48-36 ang ating pong naging score. Pero bago yan, yung first quarter mga ka-shooters, nagtapos po yan ng 22-28. In favor pa rin po yan sa ating Gilas Pilipinas. At patuloy nga po ang naging magandang laro ng Gilas Pilipinas from the first quarter hanggang third quarter. Lumamang pa po tayo ng 21 point dito po sa Iran. Pero ang masama po niyan mga ka-shooters, nag-collapse po tayo pagdating po nung last quarter, nung fourth quarter. At naging maganda rin naman talaga ang ipinakitang shooting nung Iran. Mga shooters, talaga nakipagpalitan sila ng basket at minsan na-stop tayo. Maganda yung defense na ipinakita nila nung fourth quarter. Kaya naman makapigil hiningang bakbakan ng ating nasaksihan pagdating nga po nung fourth quarter na itong Gilas Pilipinas. Muntik-muntikan na tayong natalo at ako hindi pa rin ako nakaka-recover hanggang ngayon sa akin napanood. Talaga namang napakatikas din naman ng ipinakita nung Iran mga shooters. Talagang lumaban sila, hindi sila pumayag na magpatambak lang matapos yung laro. Lumaban sila pagdating ng fourth quarter, tumama yung kanila mga 3 points, tumama yung kanilang mga tira. Kung gaano sila kamalas mula nung first quarter hanggang third quarter mga shooters, ganoon naman sila sinuwerte nung fourth quarter. Pero siyempre, sa tulong po ng ating naturalized player na si Justin Brownlee, Junmar Fajardo at Scottie Thompson, at ni Coach Tim Cone sa kanyang big adjustment at sa composure ng kupunan ng Gilas Pilipinas, hindi po sila nagpatinag at inuwi po nila ang panalo 84-83 sa pamumuno po yan ni Justin Brownlee sa loob ng 36 minutes na paglalaro. Halos 4 na minuto lang ang ipinahinga ni Justin Brownlee at sa loob po ng 36 minutes na kanyang paglalaro, 1 puntos kada 1 minuto ang naiambag ng isang Justin Brownlee dahil siya po ay nagkaroon ng 36 big points mga ka-shooters at 8 rebound at may 4 na assist, 2 steal. Sinundan po yan ni Junmar Fajardo na mayroong 18, 8 rebound, 4 na assist. Scottie Thompson may 11, 6 na rebound, 4 na assist at 1 steal. Sumunod po dyan Calvin Optana, CJ Perez, may 7 points po si Calvin Optana, CJ Perez may 6, Angelo Kwame may 4 at Chris Newsome may 2 points. And hopefully mga ka-shooters, etong pagpasok po natin sa semifinals, kalaban nga po itong China, hopefully fair and better performance pa ng ating Gilas Pilipinas bukas. Diba? Kung ano po itong 36 point ni Justin Brownlee, masustain po yan. Junmar Fajardo, kailangan pa magambag dito. Scottie Thompson, kailangan pa i-improve itong 11 points niya. Yung 6 rebounds niya, kailangan niya pang i-improve yan. Calvin Optana, of course, yung 7 points ni Calvin Optana, kailangan niya pa rin dagdagan. CJ Perez, kailangan na pumutok sa larong ito bukas. Angelo Kwame, most especially Angelo Kwame mga ka-shooters, kailangan siya ng kupunan bukas. Chris Newsome, and of course yung iba pa po na hindi nabanggit at hindi na ka-score, Arvin Tolentino, Chris Ross, Marcio Lassiter,
'Di ba? Yung mga mahalagang player na yan, Japet Aguilar, kailangan po natin bukas against dyan sa China. 8 PM po mga ka-shooters ha. Ang laban ng Gilas Pilipinas kontra po sa China semifinals at ang mananalo po dyan, ang lalaban naman doon sa pagitan ng Jordan at ng Japan kung sino naman yung mananalo doon sa kanilang semifinal match. And then hopefully, siyempre, makuha yan ng ating Gilas Pilipinas after nga po ng 2 dekada mga ka-shooters na paghahangad ng ating kupunan na Gilas. Eto na po tayo, nakabalik po tayo sa semifinals. Dahil ang huli pong pasok ng Gilas Pilipinas dito sa Asian Games semifinals ay nung 2002 pa. Imagine mga ka-shooters, 21 years. At muling nakabalik itong ating kupunan na Gilas Pilipinas. 'Di ba? So matagal na mga shooters ha. 2002. Ngayon po ay 2023. So 21 years if I'm not mistaken. Ganun po yung aking pagkakakwenta, 21 years. Napakatagal na po na ating inaasam. And hopefully, ito pong laban natin sa China, ito pong ating kampanya rito ay podium finish. Yun po yung gusto natin mangyari para sa kasiyahan ng ating mga Filipino fans ng ating kupunan na Gilas Pilipinas. At siyempre, alam ko po, kasama po kayo ng ating kupunan na Gilas Pilipinas na mananalangin na makuha po yung panalong yan. 'Di ba? And hopefully mga shooters, ang talaga pong ating gustong mangyari dito, yung fair call at hindi lutong bakaw ang mangyari sa laban po natin against sa China, 'di ba? Yun po yung importante rito mga shooters kasi yung laban natin dito kanina, medyo may mga lapses call tayo nakikita na hindi dapat tinatawag ng referee at yung mga tawag niya medyo malambot sa atin, medyo hindi talaga pumaparehas yung tawag. And hopefully tomorrow, against China, maiba po yan mga shooters. At kung hindi man po pumabor sa atin yung tawag laban sa China, mga shooters, maging parehas lang. Diba? Maging parehas lang, okay na tayo ron eh. At syempre, kailangan ng magandang performance ng ating mga player. Most especially, Calvin Optana, CJ Perez, Angelo Kwame, Scottie Thompson, and masustain ni Justin Brownlee kung anong performance meron siya dito sa Iran, eh ganoon din po yung performance na maipakita niya. Yung ganda ng shooting, yung composure niya, napakaganda. Napakaganda ng ball movement ng ating kupunan dito at yung adjustment ni Coach Tim Cone nung nagrarally na etong Iran. 'Di ba? Hindi sila nagpadala, hindi sila nasindak. Kahit alam natin pagod na yung mga player, pero patuloy yung kanilang laban, patuloy nilang nilaban. At yung magaganda at mahalagang puntos ni Junmar Fajardo sa huling mga segundo ng laban, mga shooters, napakahalaga po nun. 'Di ba? Ganon din yung Justin Brownlee. Nagpakita talaga sila ng determination, aggressiveness na gustong maiuwi at muling makabalik itong ating kupunan na Gilas Pilipinas dito po sa semifinals, kung saan yan nga po ay magaganap bukas alas 8 ng gabi kalaban ang host country na China. And hopefully mga shooters, malusutan natin yan para naman etong ating kampanya rito ay pambawi po natin ito sa masamang bangungot ng World Cup sa atin. At syempre gusto natin madalawahan itong China. Kung natalo natin sila sa World Cup, muli natin silang talunin dito sa sarili nilang bayan sa Asian Game na sila po ang host niyan mga shooters, at wag natin silang paabutin sa gusto nilang championship at finals. 'Di ba? Tayo ang tatapat kung sino man ang pwedeng makatapat ng Gilas Pilipinas sa championship, sa gold medal match netong Asian Game. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong opinion, pag-usapan po natin diyan sa comment section. Maraming salamat. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Laban Pilipinas. Puso.